Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ang reaction. Ito po ang patungkol dito sa Tambalang Labong. Na ito nga po, sa vlog ni Papa Dins nitong nakaraan lang ay may pahiwatig na dito na tila nga ba nagtatapos na ang Tambalang Labong. Dahil kung matatanda natin guys, doon sa mga huling vlog ni Ka-Business at nitong si Papa Dins dito kay Kyla, ay sinundo nga po nila itong si Kyla. At ang unang sumundo nga po dito ay sila Ka-Business. Pero ayaw sumama nito si Kyla dito kay Ka-Business. At ang sabi nga ni Kyla dito kay Mrs. Ka-Business ay magpapatext na lang siya kung kailan siya sasama o pupunta dito sa Ka-Business house. Kaya lang hanggang sa ngayon ay walang pinatetext itong si Kyla kung kailan nga po siya pupunta dito sa Ka-Business house. At doon naman sa huling vlog nitong si Papa Dins dito kay Kyla na sinundo din niya nung araw din na sinundo nila Ka-Business itong si Kyla. At sinubukan din ni Papa Dins na kumbinsihin ito si Kyla na sumama nga sa Ka-Business house. Dahil ang balak nila, kung trabaho din lang ang hanap nitong si Kyla, ay doon na lang pagtrabahuhin sa Ka-Business house. Kaya lang, kahit ano nga pong gawing pangumbinsin nitong sila Papa Dins dito kay Kyla, ay hindi nga po nila ito napasama. At ang sabi nga po nitong si Kyla, ay doon siya masaya sa pagtitrim. At doon nga po sa vlog na yun ni Papa Dins, ay ipinagtapat din ni Kyla na meron siyang manliligaw doon sa kanyang trabaho. At sinabi din niya na isa yon sa dahilan kung bakit siya masaya doon sa kanyang trabaho at kung bakit ayaw niyang umalis doon sa kanyang trabaho. Malinaw lang guys na doon sa sinabing yun ni Kyla ay mas pinipili niya yung manliligaw niya doon sa kanyang trabaho kumpara dito kay Kuya Bong. Dahil sa kanya na mismo nang galing na mas masaya siya doon sa kanyang trabaho dahil nga doon sa kanya manliligaw. At ayaw niya dito kay Ka-Business o dito sa Ka-Business house. Kahit pa alam niya na nandito yung isa niyang manliligaw na si Kuya Bong. Kaya kung pagbabatayan natin yung pahayag na yun ni Ate Kyla,
ay masasabi nating mas matimbang yung manliligaw niya doon sa kanyang trabaho kaysa kay Kuya Bong. Tapos doon nga po sa usapan nila na magte-text itong si Ate Kyla o magpapatext itong si Ate Kyla para sundoon nila Papa Dins doon, para nga dito na sa ka-business house magtrabaho, ay hanggang ngayon ay wala siyang message para dito kaila ka-business o Papa Dins para nga siya'y sunduin doon sa kanila at dito na sa ka-business house magtrabaho. Ibig sabihin lang ay mas ampas niya ay doon na lang siya sa garments. Kumbaga pinaninindigan niya na doon na lang siya masaya at doon na lang siya mananatili. Kaya mukhang ampas siya dito ni Papa Dins ay hayaan na lang itong si Kyla. Total doon naman siya masaya. At isa pa ay ayaw din namang magpagamot nito si Kyla. Ayaw nito magpa-inject ng kanyang gamot dito kay Dr. Vincent. At yung mga iniinom niyang gamot ay hindi din naman talaga niya iniinom. Kumbaga bili lang ng bili itong si Papa Dins ng gamot pero nasasayang lang. Dahil hindi naman nga iniinom ni Kyla ng tuloy-tuloy. At ang feeling kasi ni Kyla sa sarili niya ay magaling na siya. Kaya hindi na niya iniinom yung kanyang mga gamot. Ay kung ipagpapatuloy ni Papa Dins ang pagbili ng gamot ay masasayang lang. Hindi din naman biro yung presyo ng gamot. At hindi din naman pwedeng pilitin itong si Papa Dins, itong si Kyla na magpagamot. Dahil mismong si Kyla na nga ang ayaw magpagamot. Kumbaga, siya na yung tumatanggi na siya'y ipagamot ni Papa Dins. Dahil ang feeling nga niya ay siya'y magaling na. Kaya hindi na siya kailangang ipagamot. Kaya ano pa? Ano pa yung gagawin ni Papa Dins dito kay Kyla? Kaya ang tingin ko tama lang kung ang magiging pasya ni Papa Dins ay bitawan na itong si Kyla at tumanap na lang siya ng mga panibagong tutulungan. Dahil mahirap tulungan ang isang tao na ayaw naman ng iyong tulong. Kaya malamang sa malamang ay mapanood na lang natin itong si Kyla dito sa vlog ni Papa Dins kung sakaling maisipan ni Papa Dins na kumustahin itong si Kyla. Pero sa tingin ko, kung doon sa pagpapagamot kay Kyla, ay tingin ko ay ititigil na ito ni Papa Dins. Dahil tulad nga ng sabi ko kanina, ay mahirap naman pilitin itong si Papa Dins, itong si Kyla, na patuloy na ipagamot o patuloy na tulungan kung mismong itong si Kyla ang aayaw ng magpagamot. Kaya dito sa vlog ni Papa Dins na ito, na patungkol nga dito sa labong, ay binanggit nito si Papa Dins kay Kuya Bong na baka hindi na nga magkita itong si Kuya Bong at itong si Kyla. Dahil nga, yun nga, ang pakiramdam ko dito sa pasya ni Papa Dins ay bitawan na itong si Kyla. Dahil nabanggit na rin naman ni Papa Dins dito na doon na masaya si Kyla sa pagtitrim, kaya ere-respeto na niya yon yung pasya ni Kyla na doon na lang siya sa pagtitrim. At dahil nga ayaw na naman nga ni Kyla na magpagamot, ay hindi na niya pipilitin si Kyla na magpagamot pa. At dito sa vlog na ito guys, ay kinausap nila Papa Dins itong si Kuya Bong. Dahil napansin nga daw nila na itong si Kuya Bong ay pag magpapatugtog sa kanyang cellphone, ay mga malulungkot na tugtog ang pinatutugtog nito si Kuya Bong. Kaya medyo nag-alala sila. Dahil nagsimula nga lang daw itong ganitong ikinikilos ni Kuya Bong ay noong malaman nito si Kuya Bong na itong si Kyla ay may manliligaw na nga. At doon masaya si Kyla sa manliligaw niya doon sa kanyang trabaho. At yun nga, dahil inaalala nila na baka nasaktan itong si Kuya Bong doon sa nalaman niya na patungkol nga kay Kyla,
ay eto, kinumprontan nila si Kuya Bong. Pero ang banggit naman ni Kuya Bong, okay lang siya. Bagamat nasaktan din siya o nang hinayang doon sa naumpisahan na niyang panliligaw dito kay Kyla. Dahil inamin naman ni Kuya Bong na itong si Kyla ay napamahal na rin sa kanya. Kaya nalulungkot din siya at nanghihinayang doon sa naumpisahan na nga niyang panliligaw dito kay Kyla. Dahil meron na nga rin siyang damdamin dito At siya naman yung nagpasya naligawan itong si Kyla. Kaya lang, ganun talaga Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ukol, ay hindi bubukol. Kaya nga ang payo dito ng mga kagwang ay magantay-antay lang ito si Kuya Bong at darating din ang tamang babae para sa kanya. At sana nga ay dumating din ang araw na yon na yung bang may babaeng magmamahal talaga kay Kuya Bong ng totoo. At yung talagang pakikisamahan siya hanggang sa dulo. Yung kayang unawain si Kuya Bong at kayang mahalin si Kuya Bong ng totoo. At ang maganda naman dito kay Kuya Bong ay may mga panibago na naman siyang improvement. Katulad nga nito, isang buwan siyang straight na pumasok kay Laka Business. Wala siyang absent. Tapos ayon dito kay Laka Business, ay mismong itong si Kuya Bong na ang nagkukusa na sumama sa church. Kumbaga napakalaking improvement nito para kay Kuya Bong. At pag nagtuloy-tuloy itong ganitong improvement ni Kuya Bong, ay malamang sa malamang yung matagal na nating inaantay na pagbabago mula dito kay Kuya Bong ay makikita na natin. Yun naman ang ating hinahangad lahat yung mawala ang bisyo ni Kuya Bong at maging matured na siya. At ayon dito kay La Papa Dins, ay ito yung nakikita nila kay Kuya Bong. Nagmamature na si Kuya Bong. Hindi na siya tulad nung dati na pag sinabing uuwi, ay uuwi. Na kung ano yung sabihin niya, ay wala na makakapigil. Sa ngayon nga daw, ay nakikinig na itong si Kuya Bong sa kanilang mga payo. Kaya good job Kuya Bong. Sana ipagpatuloy mo yan. At yung patungkol dong kay Kyla, tama ka. Kung saan masaya si Kyla, ay doon ka na lang maging masaya. Sabi mo nga, na kung saan masaya si Kyla, ay susuportahan mo na lang. Tama yan Kuya Bong. Tama yan ganyan mong mindset. Kumbaga, tanggapin mo na kung talagang hindi para sa'yo, ay pakawalan mo. Huwag mong ipilit yung iyong sarili sa taong ayaw naman sa'yo. At sa totoo lang Kuya Bong, dahil sa maganda mong ipinapakitang ugali, magtuloy-tuloy ka lang ng pagbabago. Masasabi ko sa'yo na yung mga babaeng umayaw sa'yo ay hindi sila ang naging kawalan mo, kundi ikaw ang naging kawalan sa kanila. Dahil sa totoo lang, kung ikaw yung minakal nila at pinanindigan nila, ay napakaswerte na nila. Dahil sa napakaraming oportunidad na nakaabang pag ikaw ay nakasal. Napakaraming sponsor na gustong sumuporta sa iyo pag ikaw ay nagkaroon na ng pamilya o ng sarili mong pamilya. At hindi lang yung material na bagay. Dahil nakikita ko din naman dyan sa iyong pagkatao yung mabuti mong puso. Nagkaroon ka nga lang ng bisyo. Yun lang yung mali sa'yo. Na sa tingin ko naman ay utay-utay mong tinatanggal o pilit mong iniiwasan. Siguro ay hindi pa nga lang ganun na naiwasan mo o 100% mong naiwasan. Dahil sabi mo nga, ay utay-utay lang ang gusto mong pagtanggal sa iyong bisyo. Pero, bukod sa iyong bisyo, ay wala nang makikitang masama sa iyo. Dahil may napakabuti kang kalooban.
yun yung isa sa pinakawalan ng mga babaeng umayaw sa'yo. Kaya sabi ko nga, hindi sila yung naging kawalan mo. Dahil ang totoo ay ikaw ang naging kawalan sa kanila. At yun guys, ito na po yung update dito sa ating labong, na mukhang sa pananalita nga ni Papa Dins ay ito na yung katapusan ng tambalan labong. At doon nga po sa mga viewers na sumuporta, nagmahal at sumubaybay dito sa tambalan labong, ay nakakalungkot man na dito na nagtatapos ang tambalan labong. Ay ganoon talaga. Aminin natin na may mga bagay na kahit gustuhin natin ay hindi natin pwedeng ipilit kung talagang hindi naman po pwede. Pero wag tayong malungkot para kay Kuya Bong, dahil sa nakikita nating pagbabago nga dito kay Kuya Bong, sa nakikita nating tuloy-tuloy na improvement nito si Kuya Bong, ay inaasahan natin o hinahangad natin na may babaeng makaka-appreciate ng tunay na pagkatao ni Kuya Bong at totoong magmamahal kay Kuya Bong. Na yung tipo bang hindi lang mamahalin si Kuya Bong dahil sa kanyang popularidad, o hindi yung tipong gagamitin lang si Kuya Bong kaya ito'y lalapitan at kunwari mamahalin. Ika nga ni Intoy, ay balang araw ay darating din yung tamang babae na nakalaan talaga para kay Kuya Bong. At yun na lang siguro yung hintayin natin. Ika nga hayaan na lang muna natin itong si Kuya Bong. At nakita naman natin na ito si Kuya Bong ay may mabuting puso. Kaya darating at darating din yung tamang babae para sa kanya. Yung talagang babae na magmamahal sa kanya ng buong buo. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At yun po, muli ay maraming salamat po doon sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan sa munti kong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ini-upload na video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din po sawang panonood sa aking mga ini-upload na video. At yun, patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo ma'am sa wala nyo pong sawa na pagpapadala sa akin ng blessing. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Ma'am MK Inday Okray, Ma'am Plus Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Katangay PLC, at Kalingap Tura. Shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.